paghahanda sa seguridad para sa ikalawang State of the Nation address bukas ni Pangulong Bongbong Marcos. 45 minutes lang daw tatagal ang speech ng Pangulo ayon kay Speaker Martin Romualdez. Ano naman kaya ang nais marinig ng ilang Pinoy sa Pangulo? Yan po ang sanipuan ng tinutukan ni Katrina Son at Mav Gonzalez. Naka-lockdown na ang Batasan Complex sa Quezon City para sa ikalawang State of the Nation address bukas ni Pangulong Marcos. May mga pulis na sa ilang bahagi ng Batasan Road. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, hindi pa raw niya nakikita ang magiging talumpati ng Pangulo. Pero ang alam niya, tatagal daw ito ng 45 minuto. I heard that this might just be not more than 1 hour long. Right now, the country, as you've already seen, is clocking at the fastest growth rate in terms of GDP globally in the world. Sabi ni Senador Chis Escudero, ang kailangan ay sonang hindi lang nag-uulat, kundi nagmumulat sa mga problema ng bansa at nanggugulat ng matatapang na solusyon. Si Senador Bongo gusto raw marinig ang karagdagang plano para tulungin tayong makabangon sa pandemya. Umaasa naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na iulat daw ng Pangulo ang totoong sitwasyon ng bansa na mauunawaan ng masa. Ang nais namang marinig ng ilang Pinoy sa sona ng Pangulo. Sana bumaba ang mga pangunahing bilihin na yung magiging sona ni Presidente, wag puro pangako. Bigas po. Opo. Tapos yung kuryente, medyo matataas na rin ngayon. Para sa mga mahirap, tumulong sa mahirap. Pagaya sa amin, mahirap kami. Sana matulungan kami. Nauna nang sinabi ng Pangulo na magbibigay siya ng update sa mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng 1 taon ng kanyang panunungkulan. Naghahanda na rin ang mga grupong magpoprotesta bukas. Handa na rin ang NCRPO para sa ipatutupad ng seguridad bukas. 23,000 pulis, sundalo at mga miyembro ng iba pang law enforcement agencies ang magbabantay. Nag-ikot sa Quezon City si NCRPO Regional Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa Multi-Agency Coordinating Center sa Camp Karingan, kung saan minomonitor ang mga kuha ng CCTV camera ng mga LGU, mga drone at body camera. Nagpaalala rin ng NCRPO sa ipatutupad na gun ban mula ngayong gabi hanggang bukas. Pakiusap naman ng NCRPO sa mga magpoprotesta, huwag ikalat o sunugin ang mga FEG. Bawal lang magsunog ng mga rice straws. Napapain yun by virtue of provincial or local ordinances. But this time, pwede rin gamitin yung Clean Air Act. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son. Mav Gonzalez. Nakatutok kami 24 oras. Pinag-aaralan na ng Department of National Defense ang mga legal na hakbang para mabawi ang halos 2 bilyong pisong deposito ng Pilipinas para sa mga helicopter galing Russia. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., tinitignan na raw ng kanilang legal team kung ano ang pinakamainam na gawin. Enero noong nakaraang taon ang bayaran nito ng nakaraang administrasyon. Umaabot sa 12 bilyong piso ang kabuang halaga ng 16 na unit ng helicopter sa ilalim ng kontrata ng 2 bansa. Pero binawi ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kontrata para hindi madamay sa sanctions na ipinataw ng Amerika laban sa Russia. Number 1 trending topic sa Pilipinas ang GMA Gala 2023 na may mahigit 142,000 tweets na. Mainit na pinag-usapan ng mga OOTD kung sino ang mga kadate ng mga bigating kapuso celebrities. Narito ang aking chika. Elegant and formal ang theme ng GMA Gala 2023 at inabangan sa red carpet ang pagrampa niyan ng mga bituin. Gaya ni nakapuso primetime King and Queen Marian Rivera in her white Danielle Frankel gown. Very royalty rin ang dating ni Dingdong Dantes in a Tom Ford suit. Consistent na nasa best dressed list ng iba't ibang lifestyle websites ang Dantes couple. I'm wearing an overspill of my wife's ethereal beauty. Sinabi ko nga kay Dong on the way, I'm very excited kasi marami ako mga kapuso natin na very excited ako makita. Kabilang din sa mga itinuturing na best dressed ang newly engaged na si Bea Alonso in her white gown kasama ang fiancé na si Dominic Roque. We're over the moon. It's like flying on air. Certified head turner si Heart Banghilista in a couture Schiaparelli dress. Kadate ang hubby na si Senator Chis Escudero.
Date night din ang event para sa Kapuso Power couple at first-timers sa GMA Gala na sina Jerilyn Mercado at Dennis Trillo. Nakatakas kami. Paano nga? Hindi actually, medyo yung utak ko nandun sa bahay ngayon. First time namin mag-attend as a couple and first time ever umattend ng mga ganito. Kaya medyo nakakapanibago. Si Alden Richards, dashing in a standing collar Louis Vuitton jacket with brooch accent na galing pa raw sa South Africa. Hollywood red carpet glam ang peg ni Barbie Fortesa. Hindi kami masyadong beadworks and all. Talagang malinis lang talaga for the night. Siya nga raw ang best dressed for the night para kay Joshua Garcia. Siya yung nasa harapan ko kanina. Sabi ko, ang ganda ng dress nito. Hindi siya ganun ka-flashy pero at the same time, nandun yung pagka-elegante ng babae. Napawaw nga rin ang kanyang maging sino ka man co-star na si David Licauco na isa rin sa mga nag-stand out kagabi in a Tom Ford suit paired with a white bow from Hong Kong. Reunited din ang Encantadia Sangres na sina Kylie Padilla, Sanya Lopez, Glyza De Castro at Gabby Garcia, nakasama ang dashing boyfriend na si Khalil Ramos. Dapper naman si Black Rider Ruru Madrid at glowing in gold si Bianca Umali. Stunning naman si Kailin Alcantara in her white Jacquemus gown. Nakadate si Mavi Legaspi in his yellow suit. Nagpawaw din sa red carpet sina Julian San Jose at Raver Cruz. Rumampa rin ang It's Showtime hosts gaya ni na Vice Ganda na unkabogable ang white sparkly gown with feather cape. Kitang-kitang nag-enjoy kasama ang ilang Kapuso stars. Naka-simple white designer dress naman si Ann Curtis with an Audrey Hepburn-inspired hairstyle. In white suit din si Unbreak My Heart actor Joshua Garcia. Samantala, ang mga kinilala sa maningning na gabi ng GMA Gala 2023, silipin natin sa chika ni Katati Bayan. Elegant black and white with striking gold ang mga matitingkad na kulay ng GMA Gala 2023. Stand out at nag-sparkle sa red carpet ang mga Kapuso A-listers. Sparkle artists at mga respetadong executives. Pati anchors and reporters ng GMA Integrated News. Nagsimula ang GMA Gala 2023 sa pagbati ni GMA Chairman and CEO Atty. Felipe L. Gozon kasama ang may bahay na si Teresa Gozon. Tonight is a rare spectacle, a dazzling event of the brightest stars under one roof with leaders of both government and the private sector. May this gala be remembered as the night we all came together as one in the state. Let the milestones we celebrate tonight remind us of our blessings from the Lord and our reason for being here, to enrich the lives of Filipinos with superior entertainment and responsible, unbiased, accurate news and information. Present din si GMA Network Senior Vice President Atty. Annette Gozon Valdez. Also for all GMA talents, for our GMA executives, and of course our partners and sponsors will all be here together to enjoy the night. Sa isang bahagi ng programa, kinanta ang theme songs ng sikat na Kapuso shows through the years, kabilang ang Encantadia, Mulawin at Voltes 5. Notable din ang pagdalo ng collaborators ng Kapuso Network sa gala. Naroon sina ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, ABS-CBN COO of Broadcast Cory Vidanes, at ilang kapamilya artists tulad na Vice Ganda, Ann Curtis at Joshua Garcia. Pinarangalan naman bilang couple of the night sina Marian at Dingdong Dantes. Palaki na siya ng palaki dahil growing na talaga yung family natin dito sa GMA, which is very, very good. Mas marami tayong mga nakakatrabaho, nakakasalamuha, and I think it's right about
just right for us to celebrate. Love Team of the Night sila Julian San Jose at Raver Cruz. Nakakatuwa, nakaka-proud to be Kapuso. And bukod sa nag-enjoy tayo, nakakatulong pa tayo. Lagi may pasabog kasi ang GMA. Spotlight male and female stars of the night sina Ruru Madrid at Bianca Umali. Sparkle couple of the night ang newly engaged na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Male and female sparkle of the night sina Alden Richards at Heart Evangelista. This event tonight says a lot about the Philippine showbiz industry today. So nakakatuwa na wala na talaga. We're all united, to make our viewers happy and our contents to be more powerful with the collaboration. Ang GMA Gala 2023 ay charity event din. Ang proceeds ay nakalaan sa iba't ibang proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Cheers, everybody, Kapuso! Katatibayan, updated sa showbiz happenings. At yan po ang mga balita ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.